Hello everyone! Good morning, good afternoon, or good evening kung saan ka man naroroon sa mundong ito. Okay, so my name is Julieta Salarda. I am currently based in Toronto, Ontario, Canada, but originally from the Philippines at pusong Pilipino talaga. Yes! Okay, so now, isa po akong nanay, isa po akong digital business owner, and then at the same time ay gumagawa po ako ng mga ng trabaho gaya din po ng ibang mga Pilipino na sa iba't ibang mundo, gaya ng pagnanani, pag-aalaga ng bata, ng matanda, na paglilinis, kung ano-ano pa ang pwedeng dapat mapagkakakitaan. So ganun tayong mga Pilipino, 'di ba? So but now I am here to share with you dahil po I joined the 7 days challenge, wherein I joined in the community. Nag-enroll po ako sa isang personal development program of Sir MJ Lopez. That is a success blueprint, na kung saan doon ko nakita na nagkaroon ako ng clarity kung ano talaga ang pinakagusto ko sa aking buhay. So now we have a 7-day challenge po to practice those 7 master key steps or tools na i-apply na po namin ngayon din po. So the 7 days challenge is like a kind of the dry run po for a longer application of that tools na natutunan po namin dito. So we are here on the first day of our challenge, which is we focus on decision. Okay. Decision, isang simple word only, but it's abroad. Dahil po sa isang desisyon, ang buhay po natin ay bunga ng isa nating desisyon. Okay? So, balikan natin kung ano talaga this 2025 New Year na po. Ano ang gusto natin sa ating buhay? Ano ang gusto nating maabot? So, kailangan natin magdesisyon kung ano talaga ang gusto nating maabot sa ating buhay. Dahil po sa isang desisyon, balikan po natin ang nagiging desisyon natin long last year. Anong buhay ang meron tayo? For me, I have a rough road life, pero hindi ko pinagsisihan ang naging desisyon ko. Dahil po, nakita ko po na may magandang naidulot po sa aking anak. Dahil po, nag-decide po ako na pumalik sa aking trabaho para matulungan po ang aking anak. Even though rough road ang buhay na dinanas ko, pero hindi ko pinagsisihan kasi po, para po sa aking anak. Para sa kabutihan ng aking anak. But then this 2025, I wanted to overcome those trials sa aking buhay. So that is why I decide po to make some steps, some plans, and goals po kung ano ang dapat kong gagawin. So here last night, I have here nung goals ko po. Yeah, sinulat ko po ito kagabi. So, so because I was so excited for this challenge, so last night I went to bed 2 o'clock. But of course, December pa lang last year, I made goals already, list of my goals, monthly and yearly, and then long-term, like 5 years, 3 years to 5 years goals. But then last night, nag-ano po ako is, inisip ko talaga, ano talaga ang pinaka-priority ko po na mangyayari sa buhay ko this 2025 talaga. Yung alam kong achievable po. So, I came up sa isang desisyon na kung saan ang gusto ko po na mangyayari ay magkaroon ng time and financial freedom po. Yun lang po ang dalawa muna ang pagtutuunan ko ng pansin. Kasi po, last year is talagang nagtrabaho, wala akong oras sa anak ko. I missed a lot of times sa anak ko. So, wherein, my biggest why talaga is yung anak ko, yung pamilya ko, yung nanay at saka yung lola ko sa Pilipinas. But then,
yan na nga, yung may mga unexpected challenges talaga, yung hindi natin napaghandaan na darating. But then, as what I have said, hindi ko pinagsisihan ang naging decision ko. So, but then at this time, pinaghandaan ko na kasi pinlano ko na, and then gusto ko na mangyayari na magkaroon ng maraming oras sa kanya. So that is why I am here. I am reworking sa aking business because 3 years ago, I didn't work for 3 years. So from 2019, September 2019 to mid of 2023 is I am focusing on my son dahil po I am doing the business. So, yun yung business, yung ang nag-supplement sa aming family resource, even though nasa bahay lang ako, kumikita ako, and then yung asawa ko nagtrabaho. So, we are provided. We are provided financially. Then, nagkaroon ako ng oras sa aking anak, napalaki ko siya. Yes, yun ang gusto ko, na hawak ko ang aking oras, na magtrabaho ako, na hindi naaapektuhan yung oras ko sa aking anak, hindi naaapektuhan yung maalagaan ko yung pamilya ko. So I'm just working 3 to 4 hours consistently every day. So nagbunga yun. So that is why yun ang gusto kong balikan na pattern noong 3 years na hindi ako nagtrabaho, that which is nandito ako sa business. So, yun ang magandang buhay. Yung alam mong nagkaroon ka ng ganong buhay, na hawak mo yung oras mo, and then bumalik ka, nag-switch yung buhay mo, bigla-bigla na lang nag-switch yung buhay mo, then focus ka ng trabaho. Ang hirap talaga. But then, I told myself, I decided na kahit na hindi ito madali, pero kakayanin ko. Kasi po, is yung temporaryo na uncomfortable situation ka, pero nakikita mo na ang idudulot ng uncomfortable is yung long-term na comfortable life, na yun talaga yung pinakagusto mo. Yun ang magiging goal ko. And then, aside from that, this business that nakikita ko that can provide me a financial freedom talaga, time and financial freedom. Ang gusto ko na magkaroon ng financial freedom po, kasi yung alam mong pagod ka na sa kakabudget, yung budgeted mong budget. So at this time, I wanted to have a financial freedom na kung saan sa gabi matutulog ka na hindi mo naiisipin kung saan mo at the end of the month, saan mo kukunin yung para mabuo yung pambayad sa apartment, sa rent po, yung padala sa Pilipinas, para sa mother ko at saka sa grandmother ko, which is yung pinakamalaking why ko na rin, why I needed change in life. And then gusto ko makapagbakasyon sa Pilipinas to spend more time na rin sa nanay ko, which is senior citizen na rin, at sa lola ko na siya ang nagpalaki po sa akin. So she is 89 years old right now at nag-iisa po sa bahay. So gusto kong makapag-stay sa Pilipinas ng 6 months na hindi ko iisipin yung mga gastos doon. So yun ang gusto kong mangyayari, na I have spent time with my family in the Philippines, but then I am still earning. So only this online business na nandito ako sa ngayon ang potentially huge potential na pakapagbigay po sa akin ng time and financial freedom. So that is why I decided also to rework on this business also. So, yeah. So, yun ang pangarap ko for this 2025. So, guys, kung ano man ang iyong mga pangarap this 2025, magdesisyon na po kayo. Work it. Work it on for your goals and for your dreams. Write down your goals and dreams kasi po yun ang magiging guide ninyo to take the action. So, right now, decide what you want to achieve this 2025. Ano ang pinakagusto mo this 2025? Write it down na. Decide. Take action and decide right now. Decide. Wag na yung tomorrow. Wag ka na magdesisyon tomorrow. Ngayon na, kasi today is the best time to decide and write down your goals. Thank you so much and stay tuned for day 2 for tomorrow. Thank you so much. Have a great day. Bye.